Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalom at inilalahad yung natutunan para sa State Devotion na pinamagatang The Savior and Lord. So, bago po lahat is Merry Christmas po sa ating lahat. So, yung scripture plot ngayon is Luke chapter 2 verses 10 to 11 na sinasabi na, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all these people, or all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah and the Lord." Sa Tagalog, kung sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kang matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking agalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bahay ni David ang tagapagligtas at Kristo ng Panginoon." So, ngayon is birthday po ni Papa Jesus. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, Jesus is the good news. So, dito sinasabi na, ang good news o mabuting balita, ang mensahe ng kaligtasan na dinala ni Jesus sa mundo, sa sanlibutan. Sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at pagkakabuhay na mag-uli, ipinakita niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang paraan ng pagkamit ng buhay na walang hanggan. So, Jesus is the good news. Number 2, Jesus is the source of joy. So, sinasabi dito na, ang tunay na kagalakan ay hindi nakabase sa material na bagay, no? O pansamantalang kaligayahan. Si Jesus ang pinagmumulan ng kagalakan na tumatagal at nagbibigay saysay sa ating buhay. Kapag siya ang nasa ating buhay, kahit sa mga pagsubok, may kapayapaan tayo at kagalakan tayo sa Kanya. So, Jesus is the source of joy. And lastly po is Jesus is both Savior and Lord. So, meaning to say po dito is, si Jesus ay ang ating tagapagligtas. Siya rin nag-iisang tagapagligtas natin dito sa mundo na nagbibigay ng buhay upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. At siya rin ang ating Panginoon na narapat pangalagahan at sundin sa bawat aspeto ng ating buhay. So, hindi dapat na tanggapin lamang natin siya as a Lord, no, bilang tagapagligtas. Kundi kilalanin din natin siyang tanggapin bilang Panginoon ng ating buhay. Siya yung may-ari ng ating buhay, diba? So, Jesus is both Savior and Lord. So, bilang application po is number 1, rejoice for the things God has done for us. So, dito, magalak tayo dahil sa lahat ng biyaya at kaligtasan na binigay sa atin natin Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus, no? Hindi natin dapat kalimutan yung kanyang mga gawa sa ating buhay, ang pagpapatawad ng kasalanan at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, kung ikaw sa kabila ng lahat ng pagsubok or problema na naranasan mo, magpasalamat tayo at magalak tayo sa mga biyayang tatamo natin, mga pamilya, abot na kalusugan, at higit sa lahat, ang kaligtasan kay Jesucristo. So, let's rejoice for the things God has done for us. Number 2, celebrate the true meaning of Christmas. So, ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo, celebration, gifts, kundi ito ay tungkol sa kapanganakan ni Jesus Christ, no? na nagmula ng plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Dapat natin itangi ang kanyang papel bilang tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay at puso. Halimbawa, ngayong Pasko, di ba? Maglaan tayo ng oras upang magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon at mag-alay ng ating buhay kay Jesus Christ bilang pagpapakita ng ating buhay ng paggalang at pagdiriwang sa kanyang kapanganakan. So, let's celebrate the true meaning of Christmas. And lastly po is submit to Christ's Lordship and be saved. So, dito, yung pagkakasakop sa Panginoon ni Jesus ay ang pagtalima sa kanyang mga utos at pagtanggap ng kanyang paghahari sa ating buhay. Ito ang tunay na daan patungo sa kaligtasan at buhay na puno ng kagalakan at pag-asa. So, halimbawa, kung ang isang tao ay nagpasya na sumunod at maglingkod sa isang leader na nagpapakita siya ng paggalang at pagsunod, gayon din si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Ang ating pagtalima sa Kanya ay nagdudulot ng buhay na tunay na halaga at buhay na walang hanggan. So, let's submit to Christ, Lordship, and be saved. So, ay naman po yung aking tunan sa daily devotion na natutunan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating lahat.